Hello Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Virgo. Paunang mensahe ni Virgo ay personal riches. Small successes are likely now and bigger ones are on the way. Finances could improve dramatically but avoid get rich schemes. Ayan. So, wag din kayong masyadong magtitiwala, no, or maniniwala doon sa mga mabilisang yung mga investment, 'di ba? May mga ano diyan, baka may mga offers sa inyo ng investments tapos yung sobra namang bilis ng ROI or ang laki ng ROI, baka mga too good to be true na mga ano na yan, mga sitwasyon na yan. Ako, wag kayong magtitiwala diyan, ano. Marami ng scammers sa ngayon. Kaya ano, pakinggan ninyo yung inyong intuition kasi for sure gagabayan kayo nito, no, if there is something wrong with the person or people that you're dealing with, no, baka may mga ganito. Finances could improve dramatically, so maaaring merong mga financially rewarding kayong ginagawa sa ngayon, no, at maaaring malaki, no, ang pwedeng ibalik nito agad sa iyo. Baka matagal na nyo, this could be like a business ninyo siguro na matagal na ninyong ginagawa or baka trabaho, no? And maybe you did a good job, you did a lot of extra effort kaya siguro it will be financially rewarding para sa iyo sa ngayon. Kaya mababago, no, dramatically yung inyong finances. Pwedeng magiging biglang ano kayo, biglang yaman, ano, baka may mga ganong pagkakataon. Sabi rito may mga small successes din, no, na makakamit kayo. May mga maliliit na tagumpay, no, pero tuloy-tuloy, no, yung pag-ani ninyo ng tagumpay sa kung ano man ang inyong ginagawa, whether trabaho man yan o negosyo. Meron kayong mga successes, no. Maaaring marami, no, marami, sunod-sunod, pero hindi pa yan, no, hindi pa yan ang lahat-lahat. There are still big successes, no, meron pa parating pa na mga bonggang tagumpay, no, na ano, the universe is still brewing for you. So, what else? We have twists and turns. Carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Ayan. So, even if, no, meron na kayong konkretong plano about something, maaring yan ay inihahanda nyo na and you're going to implement that. Pero, maari, no, na yan could be thrown out the window. Kumbaga. So, baka yan ay mapapalitan pa, yan ay hindi rin ninyo masusunod because mas mauuna dito yung mga ibang bagay, no? Kasi baka merong mga ibang opportunity na papasok and yun nga, 'di ba? Yun ang maaaring uunahin ninyo or yun ang maaaring pagpo-focusan ninyo at this time, no? Sabi dito, make sure you get lots of rest, no, to cope with all the upheaval. So, dapat maging handa kayo for anything, no? Dapat lagi kayong rested, lagi kayong nasa ayos lang, no? Because rested lang, nakakapagpahinga din kayo, magandang inyong pakiramdam because there could be a lot of major changes na pwedeng maganap sa buhay ninyo and there could be a lot of movement na magaganap, no? Kaya kailangan lagi kayong healthy, lagi kayong handa for anything. You have care required and guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time. Ayan, so ingatan ninyo magkamali, no? Mag-iingat kayo na magkamali kayo. Kaya beware of whom you deal with, beware of what you do, beware of what you say. Okay? Kasi baka merong pagkakamali dito na magawa kayo, 'di ba? If you're going to be reckless, kumbaga. So, yun, bantayan nyo din, ano, ang sarili ninyo against mga panluloko, deception, no? That could come in different forms, 'di ba? Depende sa kung paano gagawin ng mga tao, yung mga panluloko sa iyo. Kaya mag-iingat kayo, no? Mag-iingat kayo. Be careful of what you say, of what you share.
like the informations, no, towards other people. Kasi marami talagang, alam mo yun, maraming scammers, marami na manloloko, sinungaling sa paligid natin. Baka mabiktima ka, diba? Kaya mag-iingat kayo. We have challenges, take time out from problems or conflicts or approach softly to avoid making matters worse. Ayan, so may mga problema, may mga hindi pagkakaintindihan siguro kayo with other people or with another person na na-experience ninyo lately. Kaya ingat kayo, then alagaan ninyo inyong sarili. Kapag alam ninyo na kumbaga na heightened na, 'di ba? Yung tension, yung galit, atras ka muna, time out ka muna. Bigyan mo ng time ang sarili mo para huminga. Okay? Para ma-relax ka at hindi na mas lalo pa kayo magalit or makapagsalita pa kayo ng hindi maganda, no? Na mas lalo makakasama sa inyo. Okay? So, atras ka muna ng kahit saglit lang. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa'yo. We have 10 of Wands. Ayan. So, bigat na kayo, Virgo. Pwedeng yung hirap na to, physical or emotional burden, no? Siguro ang dibdib ninyo punong-puno na rin ng sama na loob, tampo, pwedeng ganon, or may mga resentments kayo, pwedeng ganon, ano. Or baka physical, no? Baka marami kayong ginagawa. Hindi lang sa trabaho, kundi sa pamilya. Baka lahat na lang ng obligasyon, responsibilidad, baka nandiyan na lang sa'yo binibigay, di ba? Kaya hirap na kayo rito. But this is 10, ano? And 10 represents endings and beginnings. Kaya siguro tatapusin mo na to, no? Yung paghihirap mo na to, patatapusin mo na to, and you are going to ask for help from other people. Maybe you're going to ask for support from other people. Baka ngayon magkakaroon na din kayo ng pagkakataon na makapag-delegate kayo ng ibang ginagawa ninyo, no? Maipasa naman ninyo sa iba para matulungan kayo, magkaroon naman kayo ng time to breathe, 'di ba? What else? We have 3 of Cups. Ayan. So, merong celebration dito. This is celebratory energy. So, you have a reason to celebrate dito. At isa na dyan, ay itong personal riches. No? Yung mga tagumpay ninyo yan, no? Yan ay maaaring sa-celebrate ninyo. At baka meron din mga okasyon. Baka tulad ng mga birthdays, mga ganon, may anniversary, no? Baka may mga ganon kayong isa-celebrate at this time. What else? We have the moon. Ayan. So, the moon energy is about intuition, This is a reminder, para sa'yo. Napakinggan ninyo lagi, sundin ninyo lagi kung ano yung bulong ng inyong intuition because that is going to guide you, that's going to guide you on how you're going to navigate your life. Okay? Kaya dapat, nakikinig kayo lagi sa iyong intuition. We have death. Wow. So, this is massive transformation. So, maraming pagbabago ang magaganap sa buhay ninyo sa ngayon. Marami kayong babaguhin, no? Nakikita nyo na dito na it's about time na to change the course of your life, no? Kaya gagawan mo na to ng paraan. Maaring matagal mo na tong iniisip, matagal mo na tong pinagpaplanuhan na gusto kong baguhin, ang takbo ng buhay ko. So, I have to take action towards that. Kaya maaari ngayon, implementation stage mo na. Baka meron na kayo dito talagang tatanggalan sa buhay ninyo. Tao, sitwasyon, or mga bagay na nandiyan dyan sa paligid ninyo na alam mong hindi naman na to nagdudulot ng positibong epekto sa'yo, positibong vibe, no? Hindi naman ito nagbibigay ng positibong vibe, kaya you are going to remove that, sa ngayon. Kaya good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.